Paano kung ang taong nagpapaligaya sa'yo ay ang tao rin pala na muntik nang sumira sa buhay mo noon at hindi lang basta sa buhay mo, kundi sa buhay din ng mga magulang mo? Ipaglalaban mo ba ang matinding damdamin o mas pipiliin mo na iwasan na lang para tuluyan ng maghilom ang mga sugat ng nakaraan? Diba? Ang ganda ng ating pa-intro ngayon. Medyo pa-thrill. Kaya naman, wag na nating patagalin kasi I know that you are so excited para umpisahan ang ating kwento ngayong araw na to. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Kulang ang salitang mapaglaro para aking ilarawan ang ginawa ng tadhana sa buhay ko. Bakit ba kasi na kung sino pa yung minamahal ko at nagpapaligaya ng lubos sa puso at katawan ko, ay siya pang taong muntik nang sumira sa buong buhay ko? Dear Mama Mia, lumaki ako sa isang maliit na baryo sa probinsya. Doon, tahimik ko ang buhay namin. Alam ko, Mama Mia, na lahat ng mga tao ay may kanya-kanyang kwento. Pero, wala namang halos maililihim doon sa amin eh. Lahat halos alam ng mga kapitbahay, lalo na ang tungkol sa kwento ng mga buhay ng mga kapitbahay din nila. Pero para sa akin noon, yun ang normal na mundo. Para sa akin noon, yun ang simpleng pamumuhay. Gigising ka ng maaga, tapos maaliwalas na sikat ng araw ang babati sa'yo. At ang ingay ng mga hayop sa paligid. Gigising ka sa tilaok ng manok. Bubuksan ang bintana at makikita agad ang bukirin sa paligid. Tahimik ang buhay namin. Wala mang mga luho, pero sapat na ang meron kami. Ako po yung tipo ng bata na tahimik lamang. Hindi palakibo. Hindi rin palalabas ng bahay. Kung wala akong ginagawa sa bukid para tumulong kay tatay, nasa kusina naman ako kasama ang nanay ko. Doon ako natutong magluto ng simpleng ulam, adobong manok, pritong tilapia at ginisang gulay. Wala akong reklamo sa buhay kasi para sa akin, Mama Mia, sapat na yung nakakasabay ko silang kumain sa hapag. Sa mga mata ko noon, masaya ang pamilya namin. May tampuhan, oo, may simpleng mga away, pero agad din namang naaayos. Para bang wala kaming malaking problema. Tahimik, maayos at buo. Hindi ko iniisip na may mga sikreto pala na nakatago sa likod ng mga ngiti at kwento sa harap ng aming hapagkainan. Tuwing hapon, Mama Mia, madalas po akong nakaupo sa tapat ng bahay namin. Nakatingin lang sa mga batang naglalaro ng luksong tinik at tumbang preso. Hindi ako ganong nakikisali. Mas pinipili ko pong magmasid. Lagi akong nag-iisip at iniisip din ng iba na mahiyain ako. Yung tipo na walang boses. At siguro, totoo nga ang sinasabi nila. Hindi kasi ako sanay na ako ang pinagtutuunan ng pansin ng marami. In short, hindi po ako sanay na ako yung bida. Pero may isa akong ugali na hindi ko sinasabi kahit kanino. Madalas po akong mag-imagine o mag-daydream, Mama Mia.
Tahimik lang ako pero sa utak ko kung ano-anong kwento ang umiikot. Iniisip ko minsan, paano kaya kung nasa syudad ako? Kung may trabaho na ako, kung makikilala ko yung mga tao sa labas ng probinsya namin. Para kasing may kulang, Mama Mia. May hindi pa lumalabas sa pagkatao ko pero hindi ko rin matukoy kung ano ito. Ang tatay ko po ay masipag, laging nasa bukid. Hindi rin siya madaldal katulad ko pero ramdam ko naman ang pagmamahal niya sa aming kaniyang pamilya. Si nanay ko naman ay kabaliktaran ni tatay, masayahin, laging may kwento. Minsan nagtatawanan silang dalawa habang nagluluto. Kaya Mama Mia, lumaki talaga ako sa paniniwalang buo, masaya, at nagmamahalan ang aking pamilya. Naalala ko pa, minsan tinanong ako ng kaibigan ko sa baryo, "Saan ka ba mag-aaral kapag tapos ka na ng high school? Dito ka lang ba talaga sa probinsya?" Ngumiti lang ako at sinagot ko siya, "Siguro sa syudad. Gusto ko ring maranasan yung buhay dun eh." Sa totoo lang, Mama Mia, hindi po ako sigurado noon. Pero may kakaibang hatak sa akin ang syudad. Para bang may naghihintay sa akin doon. May parte ng sarili kong dun ko lang makikilala at matutuklasan. Dumating yung panahon na kailangan ko na talagang lumuwas. Nakatanggap ako ng trabaho sa isang maliit na kumpanya sa Maynila nung tapos na ako sa pag-aaral ko sa probinsya. Opo, Mama Mia, hindi po talaga ako nakapag-aral sa Maynila dahil kinakapos po kami sa pera. Kaya naman pinagtiyagaan ko na lang ang kurso na pwede kong kunin sa probinsya namin. Sinabi ko na lang noon sa sarili ko na darating din ang araw at panahon na makakaluwas ako. At dumating ngayon nung natanggap ako sa trabahong inaplayan ko sa pamamagitan ng pinsan ko. Hindi kalakihan yung sahod pero sapat na para makapagsimula sa syudad. Natuwa ang mga magulang ko. Proud na proud sila kasi ako ang unang anak na makakaalis ng probinsya para makahanap ng mas magandang oportunidad sa Maynila. Naalala ko pa yung araw bago ako umalis. Nasa kusina si nanay, nagluluto. Pinaalalahanan niya ako na mag-ingat daw ako doon. At wag na wag daw akong makakalimot sa pinanggalingan ko kahit san pa man ako mapadpad. Sabi niya, Mama Mia, kailangan ko lang din daw na magtiwala sa sarili ko at wag basta-basta magtitiwala sa iba. Tumango ako. Kahit naman sa probinsya ako lumaki, Mama Mia, alam ko naman po ang katotohanan sa kalakaran sa Maynila. Wag po kayong mag-alala sa akin, Nay, sagot ko. Ang tatay ko naman ay nakangiti sa akin at tinapik ang balikat ko. Suportado kita, anak. Basta ha, alagaan mo ang sarili mo dun. Wala kami ng nanay mo. Sa isip ko noon, simple lang. Alis ako ng bahay, magtatrabaho at magsisimula ng bagong buhay. Tapos, kapag okay na ako sa buhay na yon, syempre isasama ko rin ang buong pamilya ko. Wala akong kaide-ideya na yung syudad pa lang magiging dahilan para tuluyang mabuksan ang isang parte ng pagkatao kong matagal na pong nakakubli, Mama Mia. Isang parte na hindi ko alam na kaya palang lumabas. Isang kamandag na matagal na palang nag-aabang ng tamang oras. At higit sa lahat, Mama Mia, dun ko pala makikilala ang isang taong babaliktad sa lahat ng paniniwala ko. Akala ko masaya at buo ang pamilya namin. Akala ko walang sugat na nagkukubli sa mga nakaraan sa aming buhay.
Pero Mama Mia, kung kailan pa ako nakalayo sa amin, dun ko pa unti-unting matutuklasan na mali pala ako. Ngunit bago ko pa man malaman ang lahat ng yun, ay kailangan ko munang maranasan kung paano magsimula ng buhay sa syudad. At dito na nga nagsimula ang totoong kwento ng buhay ko na nais kong ibahagi sa inyo. Hindi ko makakalimutan yung unang araw ko sa Maynila. Para po akong batang naligaw sa gitna ng carnival. Ang dami-daming tao, ang dami-daming ilaw at ang ingay-ingay ng buong paligid. Sanay kasi ako sa probinsya na kapag hapon na, rinig mo na lang yung kuliglig at tumatahimik na talaga ang paligid dahil nasa loob ng kani-kanilang bahay na ang bawat tao. Dito kasi sa Maynila, kahit 10 oras na ng gabi, buhay na buhay pa rin ang mga kalsada. Bit-bit ko yung isang malaking bag na puno ng mga damit ko. Ilang pabaon ni nanay na tuyo at ang niluto niyang adobo. At syempre, bit-bit ko rin yung kaba na para bang unti-unting kumakain at lumalamon sa sikmura ko. Dumiretso ako sa isang maliit na boarding house na nirekomenda sa akin ng aking pinsan. Sabi niya, Mama Mia, malapit daw lang yun sa opisinang papasukan ko. Magdating ko doon, amoy ko agad ang pinaghalong nilulutong sardinas at amoy bagong laban na mga damit. Maliit lang po yung boarding house, isang makipot na pasilyo, 4 na pintuan, at tig-iisang kwarto. Yung akin, sakto lang naman na isang maliit na kama at isang lumang electric fan ng laman. Hindi po ako sanay sa ganun kaliit na espasyo pero sabi ko sa sarili ko, ayos na rin ito. Nagsisimula pa lang naman ako Kapag maging maayos ang lahat, baka kukuha na ako ng mas malaki-laking apartment. Kinabukasan, wala na po akong sinayang na oras. Pumasok na ako sa opisinang tumanggap sa akin kahit hindi nila ako nakikita ng personal nung nag-apply ako. Hindi kalakihan yung kumpanya. Isang maliit na printing shop na gumagawa ng mga tarpaulin, calling cards at kung ano-ano pa. Taga-layout ako, Mama Mia, at minsan naman ay tumutulong sa pagprinta. Mabait naman yung mga kasamahan ko. Medyo makukulit, pero mabilis ko rin namang nakagaanan ng loob. Lumipas ang mga linggo, unti-unti akong nasasanay sa buhay na meron na ako. Naging routine ko na rin ang bumangon ng 6:00 ng umaga, magbihis ng damit, sumakay ng jeep at pumasok sa aking trabaho. At umuwi ng 7:00 ng gabi. Kung tutusin, Mama Mia, kung kailan ako nagpunta ng syudad ay tsaka pa ako nawala ng buhay. Para po akong naging robot, pero kahit gano'n ay masaya naman ako sa pakiramdam na balang araw ay may mararating din itong aking mga pinaghihirapan. Minsan kapag rest day, naglalakad-lakad ako sa paligid ng boarding house. May maliit na karinderya sa kanto, may tindahan ng yosi at soft drinks. At may isang maliit na internet cafe na laging puno ng mga estudyante. Doon ko lang naramdaman na iba talagang buhay sa syudad. Walang nakakakilala sa akin. Walang chismosa na laging nakatingin sa bawat kilos ko. Wala ring mga magulang na laging nakabantay. Para bang biglang naging solo ko ang mundo. Pero kahit may ganun akong kalayaan ay may parte pa rin sa sarili kong tahimik pa rin. Hindi ako sanay na lumalapit sa ibang tao. Hindi ako sanay na makipag-usap ng diretsohan sa hindi ko po mga kakilala. Para pong may pader sa pagitan ko at ng ibang mga tao na mahirap kong akyatin.
Hanggang isang araw, Mama Mia, may dumating na panibagong boarder. Naaalala ko pa noon. Hapon yun, kararating ko lang galing sa trabaho dahil maaga akong nakaalis kasi tapos na lahat ng mga tinatrabaho ko. Pagpasok ko sa pasilyo ng boarding house ay may nakita akong babae sa tapat ng kabilang kwarto. Bitbit ang isang malaking maleta. Nakasuot siya ng simpleng blouse at maong. Pawisan at halatang pagod. Pero kahit simple lang, ay maganda naman siya. Kaya naman, hindi ko rin talaga maiwasang mapalingon at mapatitig ng konti sa kanya. Nginitian niya ako, yung simpleng pagbati na para bang hindi kami estranghero sa isa't isa. "Hi, dito ka rin ba nakatira?" tanong niya sa akin. Medyo natigilan ako dahil hindi po ako sanay na pinapansin ako. Pero tumango ako kaagad. Oo, katabi lang ng kwarto mo." Ngumiti siya sabay sabing, "Buti naman, at least may kakilala na agad ako dito." Simple yung palitan ng mga salita namin pero ewan ko ba, pakiramdam ko nga, Mama Mia, ay matagal na kaming magkakilala. Kasi parang ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. Meron na po ba kayong nakilalang ganon? Yung taong parang madali mong nakagaanan ng loob? Hindi ko siya kilala pero may kung anong koneksyon ang aming mga pagkatao. Kinagabihan habang nakahiga ako sa kama ko ay naririnig ko pa yung mahinang tunog ng pag-aayos niya ng mga gamit sa kabilang kwarto. At hindi ko maintindihan kung bakit. Kakakilala ko pa lang naman sa kanya. Kakakita ko pa lamang pero bakit parang hindi na siya maalis-alis sa isipan ko? Hindi ko alam na yung simpleng pagkikita namin na yun ay ang magiging simula ng pagbabago ng buhay ko. Kinabukasan, Mama Mia, pag uwi ko po galing trabaho ay nagulat ako nang makita ko siyang nakaupo sa may maliit na mesa sa labas ng boarding house. Kumbaga dun sa receiving area namin. May hawak siyang isang plastic cup ng iced coffee at may maliit na notebook na sinusulatan niya. Hindi ko alam kung bakit pero tila may nag-uudyok sa akin na lapitan siya. Tila may lihim akong kagustuhan na lapitan ng babaeng yon. Medyo nag-aalinlangan pa ako. Kasi nga, hindi ako sanay na makipag-usap sa ibang tao. Lalo na sa taong halos hindi ko pa kilala. Pero siya mismo ang unang kumaway sa akin nung mapansin niya ako. "Uy, ikaw pala ulit. Tapos ka na ba sa trabaho mo?" Tanong niya na may ngiti sa labi. "Oo," sagot ko sabay hawi ng pawis sa noo ko. "Kakagaling ko lang sa trabaho ko." Tumango siya sabay tanong ulit. Saan ka nga pala nagtatrabaho?" "Dito lang sa malapit, dyan sa may printing shop," sagot ko. "Ikaw?" Medyo nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Para bang nag-iisip siya kung papaano sasagutin ang tanong ko na yun. Ako, freelance lang ako eh. Minsan may project, minsan naman wala. Pero baka dito muna ako magtagal. Kailangan ko kasi ng bagong simula eh. Hindi ko na masyadong pinilit tanungin pa ang ibang detalye ng buhay niya. Baka may malalim siyang dahilan na hindi pa niya kayang ikwento sa iba. Simula noon ay naging madalas na ang pag-uusap namin, Mama Mia. Pag-uwi ko galing trabaho, minsan ay sabay po kaming bumibili ng ulam sa may karinderya. Minsan naman, nagkakasalubong kami sa maliit na pasilyo ng boarding house. At imbis na dumiretso na sa kwarto,
mauuwi kami sa mahabang kwentuhan sa labas ng aming mga pintuan. Simple lang naman ang mga pinag-uusapan namin. Tungkol sa trabaho, tungkol sa buhay sa probinsya, at mga paborito naming pagkain, kulay at kung ano-ano pa. Pero ramdam ko, Mama Mia, na kahit simple lang ang mga usapan namin, ay tila unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Hindi kasi siya katulad ng ibang mga babaeng nakilala ko dati. Meron po siyang dating na mahirap ipaliwanag. Hindi lang gandang meron siya, kundi tila may halo ring misteryo ang kanyang pagkatao. Minsan kasi, Mama Mia, kapag nagkukwentuhan kaming dalawa, ay bigla na lang siyang tumitigil, na tila ba inaarok at pinagdedesisyonan kung dapat pa ba niyang sabihin sa akin ang ibang mas malalalim na detalye tungkol sa buhay niya. Isang gabi habang nakaupo kami sa labas at sabay na kumakain ng kwek-kwek na binili namin sa kanto, ay bigla siyang nagtanong sa akin. "Wala ka bang girlfriend, Argus?" Nabigla ako. Napaubo pa ako kasi natigilan ako dun sa tanong niya at bigla kong nalunok yung sauce ng kwek-kwek. Wala," sabi ko sabay tawa ng pilit. "Ikaw, wala ka bang boyfriend o asawa?" Umiling siya. "Meron akong boyfriend dati. Merong matagal na yun. Hindi na mahalaga yun." Tahimik akong napatingin sa kanya. Hindi ko man sinabi pero may kutob akong hindi basta simpleng hiwalayan ang nangyari sa kanila noon dahil nakita ko na tila may sakit pa rin sa kanyang mga mata. Mama Mia, habang tumatagal ay hindi ko maiwasang mapansin ang mga maliliit na bagay tungkol sa kanya. Kung paano siya ngumunguya ng dahan-dahan, kung paano siya natatawa sa mga maliliit at simple kong biro, at kung paano siya tumitig kapag seryoso na ang usapan naming dalawa. At sa bawat titig na yun, aaminin ko pong tila may kumikiliti sa puso ko. Mama Mia, dun ako napapaisip. May parte pala talaga ng pagkatao ko na hindi ko alam na matagal nang nagkukubli. Yung marunong pala akong kiligin. Yung marunong pala akong mag-obserba ng iba. Mama Mia, hindi naman po ako baguhan sa pakikipagrelasyon. Meron naman po akong mga naging girlfriends dati, pero hindi po ako kinilig ng ganito. Ewan ko ba kung bakit kinikilig ako sa kanya. Isa nga po pala sa nakalimutan kong banggitin, ay alam ko po at halata naman po na mas malaki ang agwat ng edad niya mula sa akin. Halatang mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Pero kahit na ganun, ay magkasundo naman kami sa mga bagay na aming pinag-uusapan. Tila ba magkapareho ang prinsipyo naming dalawa. Isang gabi, habang sabay kaming naglalakad pauwi mula sa pinagbilhan naming tindahan, walang buwan noon at madilim ang kalsada. Tanging ilaw lang ng nag-iisang poste ang nagbibigay liwanag sa aming daanan. Tahimik kaming pareho habang naglalakad. Tapos ilang saglit pa ay bigla na lang siyang nagsalita. "Alam mo, Argus, ang gaan ng loob ko sa'yo. Hindi ko alam kung bakit pero parang matagal na kitang kakilala." Natigilan ako at napatingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon ay nagtagpo ang mga mata namin ng matagal at seryoso. Hindi ako sanay sa ganoon, Mama Mia. Para akong nilalamon ng kaba at init na hindi ko maipaliwanag. At sa isang simpleng sandaling iyon, may naramdaman po ako sa puso ko.
Para bang may kumikiskis sa pader ng loob ko na gustong mabasag. Yung tahimik, mahiyain at simpleng ako ay tila unti-unti niyang binubuksan sa isang tunay na buhay. Hindi ko pa alam kung saan hahantong ang aming pagkakaibigan. Pero isang bagay lang po ang malinaw. Tila nagsisimula ng mas lumalim pa ang ugnayan naming dalawa. At higit pa sa ugnayan, tila mas may malalim pa kaming pwedeng maging relasyon dalawa. Hindi ko alam kung papaano o kung sa anong paraan kami hahantong sa ganoon, Mama Mia. Hindi na nawala sa isip ko yung gabing hinawakan niya ang kamay ko. Oo, Mama Mia. Hinawakan niya ang kamay ko. Nagsimula ang lahat nung lumipas ang mga araw nung pagkatapos naming sabay na naglakad sa madilim na daan. Ay naramdaman ko nang hindi na kumpleto ang linggo ko kapag hindi ko siya nakikita o nakakasabay. Parang automatic na kapag uwian na, either aabangan niya ako sa labas ng boarding house o kaya naman ako ay maghahanap sa kanya sa mga isawan at kwek-kwekan. Minsan, simpleng tambay lang kami sa harap. May dalang soft drinks, kwek-kwek o tinapay. Minsan naman, sabay kaming bumibili ng ulam sa karinderya. Habang tumatagal ay mas nakikilala ko siya. Doon ko nalaman na mahilig pala siyang magbasa ng mga pocketbooks. And yes, Mama Mia, ganun po ang edad niya. Yung mga luma talaga na pocketbooks at medyo kupas na yung binibili lang sa bangketa ng halos 5 piso na lang. Doon din niya nakukuha yung mga kwento niya tungkol sa love at drama na kadalasan ay tinatawanan lang naming dalawa. Ewan ko ba kung bakit ako naaaliw dito? Sabi niya minsan habang hawak ang isang lumang nobela. Siguro kasi puro happy ending. Sa totoong buhay kasi bihira lang yung happy ending eh. Napangiti ako sa tinuran niya. Hindi naman lahat ng ending sa totoong buhay ay malungkot. Baka hindi mo palang talaga natatagpuan yung tamang kwento para sa'yo. Natawa siya pero napansin ko rin na may lungkot sa mga mata niya. May mga sandali kasing parang malayo ang kanyang iniisip. Tipong biglang tatahimik sa gitna ng kwentuhan. At ako, imbis na usisain siya, ay pinipili ko pong manahimik, Mama Mia. Kasi sabi ko kung handa na siyang magkwento, siya mismo ang magbubukas nito. Minsan nakaupo kami sa terrace ng boarding house. Nakatingin lang sa mga sasakyang dumaraan sa kalsada. Tapos bigla siyang nagtanong sa akin. Hindi ka ba naiilang na madalas tayong magkasama, Argus? Medyo natawa ako sa tanong na yon. Bakit naman ako maiilang? Masaya nga eh. Hindi ako sanay dito sa syudad pero dahil sa'yo, tila parang mas nagiging madali ang lahat. Tumahimik siya saglit tapos ngumiti. Doon ko naramdaman, Mama Mia, na parehong magaan ang mga loob namin sa isa't isa. Hindi ko alam kung attraction ba agad ang tawag doon o simpleng comfort lamang na may kasama ka sa bagong lugar. Pero sa tuwing kasama ko siya, para bang may nabubuksang parte sa sarili ko. Yung dating ako na mahiyain at laging nagtatago at laging tahimik, ay tila unti-unti pong nagiging matapang. Isang gabi, nagyaya siyang bumili ng fishball sa may kanto. Habang kumakain kami ay aksidente niyang nahawakan ang kamay ko habang sabay kaming kumukuha ng stick. Mareho kaming natigilan pero hindi niya agad binawi yung kamay niya. Napatingin siya sa akin sabay mahinang ngiti at bulong ng sorry. Umiti lang ako pabalik pero sa loob ko ay parang may sumabog na isang malakas na kuryente. Simula noon, Mama Mia, ay hindi na mawala sa isip ko yung pakiramdam na yon. Yung pakiramdam nung magtama ang mga balat namin sa isa't isa.
Sa sumunod na linggo ay mas dumalas yung mga maliliit na bagay na namamagitan sa amin na nagdadala sa akin ng kakaibang tensyon. Yung tipong sabay kaming maglalakad at bigla niyang hinahawakan ng braso ko para tumawid. Yung minsan inaayos niya yung kwelyo ng polo ko bago ako pumasok sa opisina kapag nagkakasalubong kami sa pasilyo. Yung simpleng mga titig niya na tila ba may ibang ibig sabihin. At ako, unti-unti kong nararamdaman na may kakaiba akong nilalabas sa pagkatao ko kapag siya ang kasama ko. Hindi na ako yung tahimik lang at nagmamasid. Unti-unti akong nagiging bukas, nagiging mas masaya, at nagiging mas tao. Hanggang dumating ang isang gabi na naging turning point ng lahat. Mag-aalas 10 na noon pero hindi pa kami natutulog. Nagkukwentuhan lang kami sa labas ng boarding house. Konti na lang yung dumadaan sa kalsada. Medyo tahimik na ang paligid nung bigla siyang nagtanong. Argus, kung sakaling may lihim ako, maiintindihan mo kaya ako? Natigilan ako. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin sa lihim na yon. Pero hindi ko siya tinanong ng diretso dahil nahihiya ako. Sinagot ko na lang siya. Depende. Basta ba hindi ka mawawala sa akin? Bakit hindi ko naman iintindihin? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin ng matagal tapos bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi yung aksidenteng hawak lang, kundi yung parang sinadya talaga. At sa gabing iyon, Mama Mia, ay tila nagsimula na nga ang mas malalim naming pagsasama. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Normal lang siyang nakikipagbiruan at nakipagnitian sa akin. Pero ako, sa loob ko ay hindi na po normal ang aking nararamdaman. Sa bawat salita niya, bawat ngiti at bawat kilos ay laging may nakadikit na kiliti sa dibdib ko. Isang araw, dumating ako sa boarding house galing sa trabaho na sobrang pagod. Nung lulan pa lamang ako sa jeep ay halos antok na antok ako. Kaya naman pagdating ko sa kwarto ay gusto ko na lang talagang mahiga. Pero nagulat ako, Mama Mia, nung abutan ko siya doon sa terrace ng boarding house. Nakaupo at may dalang dalawang malamig na soft drinks. Oh, ayos ka lang? Tanong niya nung makita niya ang itsura ko. Grabe yung pila sa jeep kanina, para akong nalusaw. Sagot ko at umupo na lang sa tabi niya. Inabot niya sa akin yung isang bote ng soft drinks. O eto, para ma-refresh ka naman. Uminom ako at saka napatingin sa kanya. Ang lapit-lapit niya. Amoy na amoy ko na yung bango ng sabon na ginagamit niya. Siguro bagong paligo siya. Simple ang bangong iyon at hindi matapang pero nakakapanibago dahil may kakaibang kiliti itong hinahatid sa katawan ko. Tahimik lang kaming dalawa habang nakatingin sa madilim na langit. Tapos bigla siyang nagsalita. Alam mo, ang tahimik mo minsan, Argus, pero parang ang daming nakaimbak dyan sa loob mo. Napatingin ako sa kanya. Paano mo naman nasabi? Tanong ko. Kasi nakikita ako sa mga mata mo, yung tipong maraming gustong sabihin, pero lagi mo pa rin itinatago. Doon ako parang natamaan. Totoo kasi. Lumaki akong tahimik, laging maingat sa mga kilos at laging iniisip muna ang bawat salitang sasabihin. Pero sa harap niya ay parang ang dali-dali kong magbukas. Kahit hindi ko pa diretsyong nasasabi sa kanya ang lahat, ay nakakapagbukas ako kahit papaano. Napangiti ako. Siguro nga, baka kasi takot ako kung anong iisipin ng tao kapag nalaman nila kung sino talaga ako. Alam mo, Argos, hindi mo kailangang magtago sa akin. Sa sandaling yun ay tila nanlambot ang tuhod ko. Parang ang dali kong mahulog sa kanya. Nagpatuloy kami sa tahimik na pag-inom ng soft drinks hanggang sa bumigay ako at binaba ko yung bote. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, Mama Mia, pero bigla ko na lang siyang tinitigan ng matagal.
at nakita kong nakatitig din pala siya sa akin. Yung mga mata namin ay nagtagpo na tila ba minamagnet sa isa't isa. Tapos dahan-dahan inabot niya ang pisngi ko gamit ang kamay niya. Mainit ang palad niya at ramdam kong yung marahas pero banayad na pintig ng puso ko. Pwede ba? Tanong niya na halos pabulong. Hindi ako sumagot pero hindi rin ako umatras. At sa isang iglap ay naglapat yung mga labi naming dalawa. Hindi matagal, hindi malalim. Isang mabilis na halik lang pero sapat na para magdulot ng kakaibang apoy sa aking pakiramdam. Nang maghiwalay ang mga labi namin ay pareho kaming hindi makatingin ng diretso sa isa't isa. Parehong natatawa at parehong kabado sa nangyari. Sorry, sabi niya ng mahina. Huwag kang mag-sorry dyan. At mula noon ay nagbago na ang lahat. Hindi na inosente ang bawat hawakan, bawat titig at bawat usapan namin. Lahat may halo ng pahiwatig, lahat may hatid na nainit. Para bang isang pinto ang bumukas na matagal nang nakasara at ngayon ay hindi ko na ito maisasara pa ulit. Mama Mia, pagkatapos ng halik na yon, halos hindi na ako mapakali buong linggo. Kahit nasa opisina ako, kahit nagko-commute ako, kahit na kumakain ako, kung anumang ginagawa ko ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yung sandali na naglapat ang mga labi namin. Isang iglap lang naman yon pero parang napakahaba ng oras sa loob ng katawan ko. At siya ay mas lalo siyang naging kakaiba sa paningin ko. Yung dating simpleng ka-boardmate lang ay biglang parang nagkaroon ng ibang anyo. Kahit na nalaman ko na mahigit pa sa 10 taon ang agwat ng edad naming dalawa, ay tila ba hindi ko alintana yun, Mama Mia. Tila mas naging kaakit-akit siya sa paningin ko. Isang gabi nagkayayaan ulit kaming dalawa na mag-usap sa may terrace. Gaya ng dati, may dala siyang soft drinks and this time, may kasama ng chichirya. Parang simpleng bonding lang kung tutuusin pero iba yung pakiramdam ko ngayon. Bawat ngiti niya at bawat tingin ay tila ba may nagtatagong paanyaya. Kanina ka pa tahimik ka, sabi niya habang binubuksan yung isa sa mga chichirya niyang dala. May iniisip ka ba? Napatingin ako sa kanya, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pagod lang siguro, sagot ko. O baka naman, ako na yung iniisip mo, Argos, ha? Nagulat ako pero imbis na umalma at mag-deny ay napangiti ako. Bakit? Dapat ba kitang isipin? Natawa siya. Kung ako ang tatanungin mo, abay oo. At bago ko pa siya masagot ay bigla na lang siyang lumapit at hinalikan ulit ako sa labi. Hindi ito yung halik na tulad nung una na mabilis at simple. Ito ay matagal at mas mariin at ramdam ko ang hininga niya. Ramdam ko ang pagdikit ng katawan niya sa akin. Nang maghiwalay ang mga labi namin ay halos hindi na kami makahingang pareho. At doon ko naramdaman, Mama Mia, na hindi ko na kayang itago sa sarili ko ang kakaibang init na nararamdaman ko kapag nandyan si Stella. Alam mo, parang ngayon ko lang naramdaman to sa tanang buhay ko. Kahit na mas matanda ako sa'yo ng higit sa 10 taon, ikaw ang nagpaparamdam sa akin ng ganito, Argos. Ako din naman, hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko sa'yo, Stella. Eh di wag mong pigilan, sabi niya. At yun nga ang ginawa ko. Hinayaan ko ang sarili kong lumabas. Hinayaan ko yung matagal na nakatago sa loob ko na lumabas na sa liwanag. Yung lahat ng pagpipigil at lahat ng hiya na inipon ko simula pagkabata ay tila biglang sumabog. Hinawakan ko siya at hinalikan. Mas mariin, mas mapusok. Hindi na ako nagdalawang isip. Paulit-ulit na nagtatagpo ang mga labi namin.
At sa bawat pagkakataon na naulit ang aming halikan ay mas lumalalim at mas tumitindi pa ito. At habang magkahawak ang mga kamay namin, ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko na para bang gusto nang kumuwala sa dibdib ko. Sa mga sandaling iyon, Mama Mia, hindi ko na iniisip kung tama ba o mali ang ginagawa ko. Wala na akong pakialam bukas. Wala na akong pakialam kung may makakakita at wala na akong pakialam kung may mga sekreto pa man siyang tinatago sa akin. Ang alam ko lang ay hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko sa nararamdaman ko para sa kanya. At sa gabing iyon, doon ko inalabas ang nagtatagong kamandag ng pagkatao ko. Pagkatapos ng gabing yun na mga hahaba naming halikan o matindi naming halikan ay halos hindi na kami makatingin sa isa't isa ng normal kinabukasan. Sa bawat pagkikita namin sa boarding house, Mama Mia, ay tila ba may mga lihim na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Isang gabi, inabot kami ng malakas na ulan sa karinderya. Habang papasok kami sa boarding house ay biglang nawala yung kuryente. Kaya naging madilim yung paligid. Naririnig lang namin ang malakas na pagbuhos ng ulan sa bubong at ang mga kulog na sumisingit paminsan-minsan. Nasa terrace kami noon at nakaupo malapit sa isa't isa. Grabe, parang walang balak tumigil yung ulan sabi niya habang nakatingin sa kawalan. Tumango lang ako. Sa loob ko, hindi naman ako interesado sa ulan Ang naririnig ko lang ay ang kakaibang kabog ng dibdib ko na halos sumabay din sa lakas ng kulog. Bigla siyang napatingin sa akin. Hindi nagsalita pero tinitigan ang aking mga mata. At ako ay tila dahan-dahan ding natutunaw. Hanggang sa unti-unti siyang lumalapit sa akin. Sinubukan ko naman pero hindi kita kayang tiisin, Argos. Bulong niya. At noon, wala nang pagdadalawang isip ay hinila ko siya papalapit sa akin at naglapat muli ang mga labi namin. Pero ngayon, ito ay hindi na simpleng halik lamang. Ito ay puno na ng pag-iinit at pagnanasa. Ramdam ko ang init ng hininga niya at ang pagpipigil niya sa bawat pagdampi ng mga labi niya sa akin. Hinawakan niya ang batok ko at ako man ay humawak na rin sa bewang na. Halos wala ng espasyo sa pagitan naming dalawa. Habang patuloy kaming naghahalikan ay naramdaman ko ang mas lalong tumitinding pag-iinit ng aking katawan. Na para bang sinisilaban ako, Mama Mia. At ako ay wala ng preno. Hindi ako dapat nandito, bulong niya. Pero hindi ko kayang lumayo sa'yo. Huwag kang lumayo sa akin, Stella. Hindi ko rin kaya. Doon nagsimula ang hindi na mapigilang paglapit ng aming mga katawan. Naramdaman ko ang bigat ng ulo niya sa balikat ko. At ang init ng mga kamay niya sa bawat bahagi ng katawan ko. Bawat haplos, bawat pagdampi ay nag-iiwan iyon ng markang hindi nakikita pero hindi naman nabubura. At sa gitna ng gabing iyon, sa dilim at sa ulan, sa katahimikan ng boarding house, ay hinayaan naming ilabas ang matagal na naming itinatagong init sa isa't isa. Hindi pa lubos pero sapat na para tuluyang mabuksan ang pintuan sa pagitan namin. Simula nung gabing yun ay hindi na kami nakapagpigil. Mas naging mahirap nang itago ang namamagitan sa aming dalawa. Tuwing nagkakasama kasi kami, Mama Mia, ay may kakaibang tensyon. Kahit simple yung paghawak niya sa braso ko, paghampas niya kapag natatawa siya. Isang Sabado ng umaga, nagyaya siyang mamasyal. Hindi kami lumayo, sa mall lang. Pero sobrang saya ko kasi hindi lang boarding house o terrace ang mundo namin ngayon. Habang kumakain kami sa isang fast food ay bigla siyang napatingin sa akin ng matagal. Taga-probinsya ka, diba? Oo. Bakit? Wala lang. Parang pamilyar lang yung apelyido mo. Medyo natawa ako. Common naman kasi ang apelyido namin, Mama Mia. Ngumiti siya. Pero hindi ko maiwasang mapansin
ng ilang sandali na medyo sumeryoso ang kanyang mukha. Sa mga sumunod na araw ay tumitindi pa rin ang mga eksena naming dalawa. At hanggang sa may nangyayari na nga sa amin dalawa sa ibabaw ng kama, Mama Mia. At tuwing may nangyayari sa amin pagkatapos noon ay malalalim na usapan ang nagaganap. Hanggang sa isang araw ay nagtanong ako sa kanya kung bakit nandito siya, kung bakit wala siya sa pamilya niya. Anong tingin mo sa akin? May asawa? Napahiya ako dun sa tanong niya na yun. Hindi naman, pero kasi Kasi sa ganda mong yan, tapos sa edad mo pa, imposible namang wala ka pang asawa. Natawa siya. Oo, alam kong maganda ako, Argus, pero hindi naman lahat ng maganda dapat may asawa na, 'di ba? Natawa na lang din ako. Hanggang sa nagtatanong na siya tungkol sa pamilya ko. Kung anong trabaho ng nanay ko, kung may negosyo ba ang mga magulang ko, kung ilang taon na silang mag-asawa. Na tila ba curious siya sa pagkatao ko. Nung umpisa, Mama Mia, natuwa naman ako. Dahil ibig sabihin, interesado talaga siya sa akin at hindi lang sa pagsasama namin sa kama at pagsasalo namin sa init. Close ba kayo ng tatay mo? Minsan niyang tanong habang naglalakad kami pa uwi galing sa kwek-kwekan. Oo, simula bata ako, ramdam ko talaga yung effort niya para mabigyan lang kami ng magandang buhay ni nanay. Hindi man kami mayaman pero hindi naman niya kami pinababayaan. Tumango siya. Pero napansin ko na parang mas naging curious pa ang mga mata niya. Minsan habang nagkukwentuhan kami tungkol sa kabataan ko ay nabanggit ko yung mga piyesta sa baryo namin. Natatawa akong nagkwento sa kanya na minsan ay nahuli ako ng nanay ko na nakikipaglaro sa kapitbahay namin na ayaw niya dahil anak ito ng hindi niya kasundong kapitbahay. Strict pala ang nanay mo, sabi niya. Oo sobra. Kasi sabi niya, chismosa daw yung kapitbahay namin na yun. Baka kami ang umpisa na naman ng kakaibang kwento. Hindi siya ngumiti. Tinitigan niya lang ako na tila ba may bigat sa kanyang iniisip. Ang mga sandaling iyon, kahit hindi ko pa lubos maintindihan ay ramdam ko, Mama Mia, na may kakaiba talaga siyang interes sa aming pamilya. Lagi siyang nagtatanong ng tungkol sa mga personal na bagay tungkol sa pamilya namin. Ang hindi ko alam, sa likod pala ng lahat ng yon ay may pinapanday na siyang kwento. Isang kwento na matagal nang tinabunan ng nakaraan. At ngayon ay unti-unting sumisingaw. At hindi ko pa alam kung handa na ba talaga akong malaman ng kwentong iyon. Dumating ang isang araw na hindi ko inaasahan. Isang linggo umuwi ako sa probinsya para bisitahin ang pamilya ko dahil birthday din ng kapatid ko. Ilang buwan na rin kasi akong hindi nakakauwi kaya sabik na akong makita ang mga magulang ko. Tulad ng dati ay mainit ang pagbati nila. May handa pa sa mesa. Simpleng pansit lang naman, pritong manok at adobo, tapos may cake. Masaya ang naging hapunan namin. Kwentuhan, tawanan, walang kahit na anong bakas ng problema at hindi pagkakaunawaan. Kaya lalo ko talagang naisip noon na napakaswerte ko kasi buo at masaya ang pamilya ko. Pero kinabukasan, Mama Mia, may nangyari. Habang nasa sala ako ay biglang tumunog ang cellphone ko. Si Stella tumatawag. Siyempre natuwa ako kasi hindi naman kami sanay na hindi nagkakausap ng mahaba sa isang araw. Kaya sinagot ko agad. Namimiss na kita, Argus, sabi niya. Napangiti ako. Ako rin. Pero sige, bukas balik na ako sa Maynila. Pero bago pa matapos ang tawag na yon o ang video call na yon,
ay biglang dumaan si tatay sa harap ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang natigilan siya nang makita niya ang nasa screen ng cellphone ko. Napakunot noo siya at hindi ko napansin, Mama Mia. Bigla niyang hinablot ang cellphone ko sa kamay ko. "Hello?" Seryosong sabi ni tatay na nakaharap sa screen. Mama Mia, nakita kong tila natahimik silang dalawa. Si Stella at si tatay. Ilang saglit pa ay narinig kong sinabi ni tatay, "Ikaw pa rin." Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko maintindihan. Ang tatay ko ay nag-iba ang mukha. Hindi ko alam kung galit ba siya o kung ano. Tapos bigla niyang binaba yung tawag na yon. Na tila ba halos pinipigilan niya ang sarili niyang wag na usapin ng mahaba si Stella. "Tay, bakit mo naman biglang kinuha ang cellphone ko? Ano ibig sabihin nun?" Tanong ko. Gulat na gulat. Tumingin siya sa akin pero hindi agad sumagot. Maya-maya pa, Mama Mia, ay sumabat si nanay sa usapan. Nakita din pala niya kung sino ang kausap ko sa cellphone. "Anak, bakit sa dinami-dami ng tao, siya pa talaga ang nakilala mo sa Maynila?" Mama Mia, gulong-gulo noon ang isipan ko. Hindi ko maintindihan kung anong ibig nilang sabihin. "Ano pong ibig niyong sabihin, Nay?" "Tay, anong ibig niyong sabihin?" Huminga ng malalim si nanay tsaka dumiretso ang tingin sa akin. "Yung babaeng kausap mo kanina, sino yon?" "Nice. Si Stella po yun. Girlfriend ko." Nabitawan pa ni nanay ang daladalan niyang sandok at halos hindi siya makahinga at umupo sa bangko na nahanap niya. "Bakit napaka mapagbiro ng tadhana, Tonyo?" Sabi niya sa tatay ko. "Eto na yata ang bunga ng kasalanan mo, Tonyo eh." Kinakabahan na ako sa mga tinuturan nila. Walang pumapasok sa utak ko pero kumakalabog lang ang dibdib ko. "Nay, ano po ba talaga ang ibig niyong sabihin? At bakit tila kilala niyo si Stella, ha?" "Kilalang kilala namin yung babaeng yan. Yung babaeng nakilala mo sa Maynila. Yung Stella na yan. Siya yung babaeng muntik nang sumira sa pamilya natin noon. Siya yung babaeng naging kabit ng tatay mo noon." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Ang utak ko nung mga panahon na yun ay tila gusto na lang mag-shutdown, Mama Mia. Hindi totoo yan. Mahina akong sabi. Pero halata ko sa mukha nilang dalawa na hindi nagbibiro si nanay. Ang tatay ko ay halos hindi makatingin ng diretso sa akin o kay nanay, na tila ba may nanumbalik na sugat sa kanilang dalawa. "Anak," sabi ni nanay na nanginginig pa ang boses. "Dahil sa kanya, muntik na kaming maghiwalay ng tatay mo. Dahil sa kanya, muntik nang masira ang pamilya natin. At ngayon, siya pa ang pinili mong maging girlfriend. Bakit, anak? Ang laki ng agwat ng edad ninyo, ah." Parang hindi ko matanggap, Mama Mia, yung taong naglabas ng lahat ng tinatago kong damdamin. Yung taong nagpakita sa akin kung paano maging totoo sa sarili ko, ay siya pala ang dahilan ng sugat ng pamilya namin. Hindi ko alam kung ano ang mas nangingibabaw sa akin. Ang galit ba? Dahil hindi ko alam na nagkaroon pala ng kabit ang tatay ko? O ang hiya?
Dahil pinatulan ko ang mismong naging kabit ng tatay ko? O ang hindi ko pa rin mapigilang pagnanais na mahalin at makasama si Stella? At sa mga sandaling yun ay alam ko, Mama Mia, nasa pinakamagulo at pinakamahirap akong sitwasyon ng buhay ko. Pagbalik ko ng Maynila ay para kung may dinadalang malaking bato sa dibdib. Habang nasa bus ako pauwi, Mama Mia, ay paulit-ulit sa utak ko yung mga narinig kong revelasyon mula kay nanay at kay tatay. Si Stella. Si Stella ang naging kabit noon ng tatay ko na muntik nang sumira sa pamilya namin. Akala ko masaya ang pamilya namin pero may time pala noon na muntik nang maghiwalay ang mga magulang ko. May time pala na nasaktan ng gusto ng tatay ko ang damdamin ng nanay ko at ang babaeng nagbibigay sa akin ng ligaya ngayon ay siya rin palang babaeng sumira sa amin noon. Pagdating ko sa boarding house ay nakita ko si Stella, parang naghihintay. Pagkakita niya sa akin ay agad siyang ngumiti pero pansin ko agad ang kaba sa mga mata niya. Namiss kita, bungad niya sabay tayo para salubungin ako. Pero hindi ko siya sinalubong ng yakap. Dumiretso ang tingin ko sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natigilan siya. Kita ko sa mukha niya na alam niya ang tinutukoy ko. Kaya alam ko na nagsasabi talaga ng totoo ang mga magulang ko. Kaya ako nagtatanong sa iyo dati, Argus, tungkol sa apelyido mo. Pero gaya ng sabi mo, common naman yung apelyido ninyo eh. Kaya lihim na lang akong nagdarasal na hindi kayo magkadugo. Hindi yon ang ibig kong sabihin, Stella. Ang ibig kong sabihin, bakit hindi mo sinabi sa akin ang nakaraan mo na naging kabit ka? Hindi ko napigilang pasigaw na tanong sa kanya. Kasi hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo, Argus, na naging immoral akong babae. Natakot ako na baka kapag sinabi ko, iiwasan mo ko. Pero dapat sinabi mo pa rin. Isang malaking parte yun ng pagkatao mo, Stella. Dapat alam ko yun. Kapag sinabi ko ba sa iyo, Argus, matatanggap mong naging kabit ako? Hindi ako makasagot, Mama Mia. Argus, hindi ako proud sa nagawa ko. Pero maniwala ka naman sa akin. Hindi ko naman alam na mag-ama kayo. Hindi ko naman alam na anak ka niya. Minahal mo ba ang tatay ko? Magsisinungaling ako sa'yo kung sasabihin kong hindi, Argus. Minahal ko ang tatay mo. Pinili ko noon na makasama siya kahit alam kong may asawa siya. Akala ko pipiliin din niya ako sa huli pero hindi. Mas pinili niya ang nanay mo at kayo. At yun ang dahilan kung bakit hindi ka nakapag-asawa. Dahil mahal mo pa ang tatay ko. Hindi, Argus. Ikaw na ang mahal ko. Mahal na mahal kita. Mama Mia, kahit galit ako, ay hindi ko rin mawala sa sarili ko yung pagmamahal at pag-iinit na nararamdaman ko sa kanya. Parang may dalawang puwersang naglalaban sa loob ko. Isa nagsasabi na layuan ko siya. Pero isa nagtutulak para lapitan siya ng buong buo. Hindi ko maintindihan. Bakit ikaw pa? Bakit kailangang ikaw pa ang makilala ko? Hinawakan niya ang mukha ko. Hindi ko rin alam, Argus. Hindi ko rin alam. At doon, Mama Mia, sa halip na lumayo ay hinila ko siya papalapit sa akin at hinalikan. Hindi ko alam kung gusto ko bang iparamdam sa mga halik ko sa kanya ang galit ko o ang pagnanasa ko. Pero ramdam na ramdam ko noon na parang sasabog na ang dibdib ko sa matitinding emosyon na nararamdaman ko. Magkahalong galit at apoy ng pagnanasa.
Mama Mia, hinila ko siya papasok sa kwarto ko sa boarding house at doon may nangyari sa aming dalawa. Kinabukasan, halos iniwasan ko siya. Maaga akong umalis para pumasok para makapag-isip ako, Mama Mia. Huli din akong umuwi para hindi na kami magpang-abot sa labas. Gusto kong makapag-isip ng maayos kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Pero kahit anong iwas ko ay siya mismo ang lumalapit sa akin. Nasa kwarto ako at nakahiga. Nakatitig sa kisame nang bigla siyang kumatok. Argus, pwede ba kitang makausap? Hindi ako sumagot. Ilang segundo lang ay bumakas ang pinto. Pumasok siya. Nakayuko, hawak ang isang maliit na supot ng pagkain. Alam kong galit ka pa. Pero sana kumain ka muna. Mahina niyang sabi sa akin. Hindi ko siya tiningnan. Ang ginawa ko lang ay umupo at pinilit na maging kalmado. Pero nung lumapit siya at inilapag ang pagkain sa mesa, ay marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Bakit ka ba lumalapit ha? Hindi ba't mali ito? Mali nga, Argus. Pero mas mali kung magpapatuloy tayong magkunwari na wala tayong nararamdaman sa isa't isa. Ayokong maramdaman. Ayokong magsinungaling sa nararamdaman ko, Argus. At ayokong maramdaman ulit yung sakit na naramdaman ko noon nung maghiwalay kami ng tatay mo. Mama Mia, ang hindi ko maintindihan ay kung bakit hindi ko napipigilan ang sarili ko tuwing nagkakalapit kaming dalawa. Ang pagtatalong yun ay nauwi pa sa pag-iisa ng mga labi namin. Marahas at mapusok. Nagpatuloy kami. Wala nang ibang iniisip kundi ang mga init ng aming katawan. Mama Mia, sa gabing iyon ay paulit-ulit naming pinagsaluhan ang maiinit na sandali. Noong matapos kami ng siguro 4 na rounds ay pagod na pagod siya. Nakatulog siya. Hinayaan ko siyang matulog. Bumangon ako at inimpake ang mga gamit ko. Nakapagdesisyon na ako, Mama Mia. Pagkatapos kong mag-empake ay dahan-dahan akong lumabas. Tinignan ko ng mabuti ang mukha ni Stella. Ang mukha ng babaeng kinabaliwan ko at kinababaliwan ko pa rin. Pero gaya ng tatay ko, pinili ko pa rin ang pamilya namin kaysa sa nararamdaman ko. Umalis ako. Umuwi ako sa probinsya namin. Iniwanan ko si Stella nang walang paliwanag. Minsan, Mama Mia, kapag nakahiga ako sa kama ko dito sa probinsya at nakatitig sa kisame ng bahay namin, tinatanong ko ang sarili ko kung totoo ba talagang nangyari ang lahat ng yun. Para kasing isang panaginip lang eh. Parang isang plot twist sa pelikula. Isang masarap pero delikadong panaginip. Isang panaginip na ayaw kong matapos pero kailangan. Hindi ko akalain na darating sa buhay ko ang ganon. Lumaki akong may tiwala na buo ang pamilya namin, na malinis ang nakaraan ng mga magulang ko. Na simple lang ang buhay namin, madali at laging masaya. Pero nang makilala ko siya sa syudad, doon ko nalaman kung gaano karumi at kukumplikado ang mundo kahit ang tingin ko nito ay simple. Hanggang ngayon, Mama Mia, aaminin ko po, hinahanap-hanap pa rin ng katawan ko si Stella. Hinahanap-hanap pa rin siya ng puso ko. Pero tulad ng aking ama, pinili ko pong piliin ang aming pamilya. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang. Argus. Hala! Grabing plot twist. Ayun, no? Grabe talaga ang plot twist na yun. Hindi natin nakalain na ang babaeng kababaliwan pa talaga ni Argus
ang babaeng kinabaliwan din pala ng sarili niyang ama dati. Ako natakot ako nung umpisa, akala ko my God, itong nanay niya, pero sabi niya higit 10 taon lang ang agwat nila, so imposible namang nanay niya. Buti na lang at hindi, di ba? Anyways, Argus, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo, nakapag-desisyon ka na eh. Inuna mo na ang pamilya mo. I'm not saying na hindi maganda yung desisyon. Sa tingin ko nga, sa totoo lang, tama yung desisyon mo eh. Kasi napaka-awkward naman. Paano kung kayo talaga ni Stella, tapos ikakasal kayo, tapos andun ang tatay mo, tapos ilang beses din sigurong may nangyari sa kanila. Napaka-awkward naman. Parang nakakadiri kung tutuusin. Charot. Ang arty-arty. Anyways, maraming salamat sa kwento mo, Argus. Ikaw ba? Na-shock ka rin sa papa-hashtag plot twist ng taon natin sa kwentong ito? Parang wala pang tumalo sa plot twist na ito. For this, meron na pala. Ang dami na palang malalalim na plot twist dito sa ating programa. Anyways, thank you again, Argus, at sa lahat po ng nakikinig ngayon. Alam ko, medyo nawindang din ang mga mundo ninyo dyan. Pero, wag muna kayong magpakawindang-windang. I-share nyo muna ang video ito at i-like at syempre, i-subscribe na rin itong ating channel, 'di ba? Hikayatin nyo na rin yung mga friends ninyo na mag-subscribe dito sa channel natin. Kung nakapag-subscribe na, mag-subscribe din kayo sa iba natin o sa isa pa nating channel, ang Encounters with Mama Mia. Nandyan po sa baba yung link. Puntahan nyo po at panoorin nyo yung mga iilan pang video na na-upload natin. Sana madagdagan pa yon. Tinatamad pa ang inyong Mama Mia. Ang dami-dami pang ganap sa buhay. Pero sige, atin pong susubukan na dagdagan pa yung kwento na ating na-upload dyan. And please do support. At syempre, kung may sarili po kayong kwento, alam nyo ng drill, i-share nyo lang yan sa atin. Mag-email lamang po kayo, Mama Mia, CDO0317. Diba? Ganun yan. Ganun lang kabilis. Anong ganun yang? Ganun lang kabilis. Nako, bulol naman talaga ako eh. Hello ako sa panibago nating member na si Evelyn Kawit. Maraming salamat. Colleen Bueno. Janice Linyan, maraming thank you din sa'yo. Nits Pabuwalan. Maria Elena Abe, Freaky, Mila Raduban, Easy Gale, Maureen Tugab, maraming salamat. And of course, kay Gimaras Girl, na araw-araw din talagang nakikinig at nanonood sa atin at hindi pinapalampas ang ating mga kwento. Yung iba, nade-delayed or na-relate sa panonood, pero ayos lang yun. Ang importante naman sa akin ay pinanood nyo pa rin at sinuportahan nyo pa rin. Yun lang naman. Hello ako kay Evelyn Gausin. Maraming salamat sa pakikinig mo, Evelyn. Kay Eric Gomez, maraming salamat. Hello rin kay Cinnamon Roll. Ay, ang sarap, Cinnamon Roll. Hi din kay Pinky Sewarts. Maraming salamat, Pinky. Hi din kay Marjorie Caballero. Maraming salamat, Marjorie. Clarinel Miguel, thank you very much sa iyong pakikinig. Hello din ako kay Joanne Sarmiento, kay Jin 8864. Maraming salamat din kay Nika Nix, kay Sabel Bisorio. Salamat, Lorilyn Cabantak. 12 liker daw siya ng upload natin noong September 11. 11 ba? Ay, oo, ano pala? Athena Jolo, maraming salamat, or Athena Holo, maraming salamat sa pakikinig at sa lahat po ng laging nakasuporta sa atin. Hindi nagsiskip ng ads, lagi tayong minamahal, lagi tayong sinusuportahan. Maraming thank you po from the bottom of my broken heart. Broken. Last year lang yun. Charot! Anyways, thank you so much sa inyong pakikinig at panonood. Ako pong muli, ang inyong one and only Mama Mia. Bye-bye po. And see you tomorrow sa panibago nating upload. Papabush!